أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, humingi tayo ng pasalamat kay Allah. So unang-una, pasalamatan natin ng Allah at humingi tayo ng kapatawaran sa Allah at magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pasalamatan natin ng Allah, dahil sa kanyang mga biyaya na binibigay niya sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Kahit anong tribo mo, kahit Ilocano ka man, Kristiyano ka man, Muslim ka, anong tribo mo, ay bawat isa sa atin ay meron tayong budget o meron tayong risk, biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah. Ang Allah, siya lang ang pinakang dakila. Siya lang ay merong kakayanan na nagbibigay ng biyaya sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong hadith na tatalakayin para sa ating mga kapatid, mga kababahiyan, o lalo na sa mag-asawa. Talaga, pag mag-asawa talaga bro, malakas talaga si bro nakangiti. Talaga si bro nakangiti, malakas talaga. Pag tungkol sa asawa ang pag-uusapan, malakas talaga si bro. Mashallah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Sahih, hadithus sahih Albani fi Sahihul Jami'. Naiulat mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an, nalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang propeta. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang babae ay sinunod niya itong apat na bagay na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay padadaliin o siya ay madaling makapasok sa paraiso. So ano yung unang-una na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? So ano yung unang-una gagawin ng isang babae? Idza sallatil mar'atu khamsa, at siya ay nagdarasal. Siya ay nagsasala ng 5 beses sa isang araw, yung mga obligadong sala. Yung mga obligadong sala, idza sallatil mar'atu khamsaha, at kapag siya ay nagdarasal o kapag siya ay nagsasala ng 5 beses sa mga obligadong sala, 5 sala, mga obligado. Tingnan mo, mga obligado, hindi pa kasali yung kanyang mga sunna. Yung kanyang mga sunna. Maliban na lamang na hindi siya makapagsala kapag siya ay kada buwan mayroong darating sa kanila na bisita. Hindi bisita yung tao. Alam po, may namanhikan. Hindi yung bisita. Kumbaga, mayroong silang sariling dalaw o sinasabi na regla. Yon. So, bawal daw sa kanya na magsala kapag meron sa kanya ang dalaw. So, hindi natin masyado pahaba yung oras kasi meron pang papalit sa akin. So, ano yung pangalawa na hadis na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wasamat shahraha. At yung babae, siya ay nagpapasting o
o siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yung babaeng nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So ganun din, kapag mayroon sa kanyang dalaw, halimbawa dumating sa kanya yung bisita o dalaw, ay bawal din siya magsala at bawal din siya magpasting. Pero kapag natapos yung Ramadan, nakapagsala ng Eid, ay mababayaran niya yung kanyang pagpapasting. Halimbawa, si Bindis na hindi siya nakapagpasting nung sa loob ng Ramadan. After Ramadan, ay mababayaran niya yung 7 araw na hindi na napastingan. So ano yung pangatlo? Pangatlo na. So ano yung pangatlo? Wahassanat farjaha. At yung babaeng tinatakpan niya ang kanyang katawan o kanyang kagandahan, kanyang pagkababae. So ano yung kanyang pagkababae? Yung kanyang kagandahan na hindi makikita ng ibang mga lalaki. So karamihan din sa atin mga ganun. Karamihan sa atin, lalo na sa ating mga kapatid na mga bangsamoro. So hindi natin sila mapigilan kapag pinapayuhan mo sila pa yung galit. Sila pa yung mas may maalam kaysa mga ating mga kapatid natin na mga ulama, mga ating mga ustad. Allah alam, sana'y gabayan sila ng Allah. Sana'y ituro sa kanila yung mas mabuting gawain. Sila ay gigisingin ang kanilang mga isip at mga puso na mabago nila ang kanilang mga gawain, na maiwasan nila yung mga bagay na ipinagbabawal ng Allah. Naway sana gabayan sila ng Allah. Dahil ang kagandahan ng isang babae, ang katawan ng isang babae ay walang ibang makakakita sa kanyang kagandahan maliban na lamang kung sino yung kanyang mapapangasawa, ang kanyang kapalaran. Yung asawa lang niya pwedeng makakita sa kanyang kagandahan. So ano yung pang-apat? Wa ata'at zawjaha ila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti. At yung babaeng marunong siyang sumunod o kaya siya ay sumusunod, marunong siyang sumunod sa payo ng kanyang asawa na lalaki. Halimbawa, Mrs. magsala ka, dahil obligado. So, kailangan niyang sundin. Halimbawa, Mrs., ba't hindi ka nagtakip ng aura o ang iyong buhok? Maraming lalaki, so kailangan magtakip ka ng takpan mo ang iyong kagandahan at ang iyong aura. So, kailangan sundin ng babae ang payo ng kanyang asawa kung yun ay makakabuti sa kanyang dalawa. So, kung titignan natin sa panahon ngayon, kapag pinayon mo yung asawa mo, siya pa yung galit, parang baliwala lang sa kanya yung payo niya sa iyo. Kapag tinuturuan mo siya, baliwala sa kanya, ayaw niyang sundin. Minsan sinasabi niya, hindi ko magawa kasi nasanayan ko na ito eh. Pasensya ka na, ganun. Nasanayan ko na, kaya hindi ko magawa. Responsibility na babae sa kanyang asawa, ano yun? Yung babaeng inalagaan ng kanyang asawa sa loob ng bahay. Sa kusina man o sa higaan. Obligado ng babae na, kumbaga, responsibility ng babae sa kanyang lalaki, kanyang asawa na lalaki, na alagaan ang kanyang asawa. Asikasuhin niya ang kanyang asawa sa loob ng bahay kapag siya ay dumating, galing trabaho. So yung ibang mag-asawa, hindi pa kapapasok pa lang kanyang asawa, panireklamo, pare nagagalit, saan ka galing? Nakipagdit ka na naman dyan, bakit ang tagal mo? Di ba? Kung makipag-usap ka sa kanyang asawa, ay dahan-dahan. Bakit? Halimbawa, anong tawagan niyo bro sa inyong asawa? My love. Bakit ang tagal ninyo?
Bakit ang tagal mo? Saan ka galing? Hindi yung pagpasok pa lang ng asawa mo sa kwarto, sinalubungan mo ng kahoy o ano yung sandok na pinalo mo sa kanyang ulo. Bakit ganun ka? Bakit ang tagal mo? Dapat, ang iyong asawa, isasalubong mo sa kanya ay nakangiti ka. Oh, baka pagod ka na. Oh, di ba? Baka pagod ka na, mister. Oh, kailangan kitang alagaan o kailangan kitang asikasuhin. Anong kailangan mo, di ba? Pagod ka ba? Oh, halimbawa, pinagpawisan ng iyong asawa, kailangan punasan mo ng pawis. Halimbawa, ganun. Oh. Kumbaga, iparamdam mo sa kanya na nagmamahalan kayong dalawa. So, panahon natin, di naman sa ano, pero hindi natin nagagawa. At least na, naging mabuti rin tayo sa sa inyong mga asawa. Hindi sa atin kasi wala pa akong asawa. Kayo lang kasi may asawa na kayo. Sa inyong asawa. Ha? At meron pang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sarun. Hindi makapasok sa paraiso ang babae na inaandar niya ang kanyang asawa sa mga gawain na hindi mga bubuti. Yung babae na maandar sa kanyang asawa na hindi mabubuti. Halimbawa, siguro, yung kanyang mga magulang nangangailangan ng pera, ganito, may sakit. Tapos inaandar ang kanyang asawa na ayaw ng babae na ang kanyang asawa na bigyan niyang pera ang kanyang mga magulang dahil inaandar ba niya? Ayaw niya talaga, kumbaga, masarili. O di armalet yung kanyang pananalita. Kahit wala namang kabuluhan ay salita ng salita. So, ayan na natin yun, bro. Kapag siya ay medyo nagagalit ang inyong asawa. So, kailangan, kung meron kayong problema, ay daanan sa mga konting dahan-dahan sa pag-usap. Hindi yung dinadaan sa galit o pag-aaway. Kasi minsan, Diyan kayo nagkakalabuan dahil sa hindi ninyong pagkakaintindihan. Ha? Kung problema ng isa ay problema mo rin. Ha? Hindi sinasarili mo yung problema mo, ganon. O binabaliwala ng lalaki ng problema ng kanyang asawa. O ganon yung babae, kung may problema yung asawa niya, ay parang baliwala sa kanya. Ha? Mag-asawa kayo. Dapat nagtutulungan kayo, nagmamahalan kayo, nagsusuportahan kayo. Hindi yung bawat isa ay nagsasarili. Hindi yun pwede. Ha? So, inshallah mga kapatid, sana po ay mayroon tayong napulot na kalaman dito at sana ako ay humingi ng kapatawaran sa inyo. Kung may nasabi man ako na hindi maganda, ako ay tao lang po, nagkakamali lang po ako at dahil sa kulang ang aking kaalaman. At kung may nasabi man ako dito, na mga gandang may napulot kayo na kalaman, sana ito ay ilagay natin sa puso at isipan natin at isagawa natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay meron bibigyan tayo ng Allah na gatipala, hindi lang dito sa mundo, pati na rin sa kabilang buhay. At nandito na natin ang ating mga kasama, dumating na sila. So, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.